Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2021 hanggang Kabanata 2030. Kabanata 2021. Sa loob ng isang imbakan sa isang kindergarten, si Luz Jaime ay nasa isang kakaibang posisyon. Siya ay pawisan at ang kanyang balat ay pula. Kaya ko ito, si Luz Jaime ay nakahiga sa sahig, hinihingal. Pakiramdam niya ay malalaglag ang kanyang mga buto. Ang kanyang mga kalamnan ay namamanhid. Kung gagalaw siya, pakiramdam niya ay tinutusok siya ng mga karayom. Matapos niyang lagdaan ang hindi patas na kontratong iyon, nagsimula ang kanyang malungkot na buhay. Kailangan niyang gawin ang anumang iutos ni Bauer sa kanya. Sinabi ni Bauer sa kanya na ito ay isang malakas na sining ng Gino. Pinanood siya ni Bauer na magsanay, ngunit naramdaman niya na parang isang pagpapahirap. Ito ay isang napakamasakit na proseso. Okay lang kung ayaw mong matuto nito, at ang utang na mayroon ka. Si Bauer ay nakaupo sa ibabaw ng isang tabla ng kahoy. Sa kanyang matabang kamay, hinawakan niya ang maraming mga kontrata. Nakita ni Luz Jaime ang lahat ng mga papel na iyon, at pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang ngipin at ipinagpatuloy ang kakilakilabot na sining ng Gino na itinuturo sa kanya ni Bauer. Matapos ang lahat ng oras na ito, mas lalo siyang nagkaroon ng utang. Ang utang na mayroon siya ngayon ay isang bagay na hindi niya mababayaran sa maraming buhay. Kinaputin ni Luz Jaime ang kanyang sarili sa hindi paglaban sa mga tukso na ipinakita ni Bauer. Naakit siya ng mga magagandang damit at pampaganda, kaya pumirma siya ng maraming iba't ibang kontrata. Hindi patas iyon. At syempre, dahil hindi niya mababayaran ang lahat, naisip niya na mas mabuti nang mag-sign up para sa mas malalaking utang. Tumigil na tayo dito. Maaari nating ipagpatuloy ito bukas. Tiningnan ni Bauer ang oras at pagkatapos ay tumalon mula sa tabla ng kahoy. Lumabas siya ng imbakan. Di asterisk man bata. Si Luz Jaime ay nahiga sa lupa na parang banig, hindi makagalaw. Si Hansen ay kasing lungkot ni Luz Jaime. Patuloy siyang nakikipaglaban sa iba't ibang uri ng mga xenogenic sa panaginip na kanyang kinalalagyan. Hindi siya makahinto dahil patuloy na dumarating ang mga xenogenics. Walang lugar upang magtago. Ang tanging magagawa niya ay pumatay. Dahil nasa loob siya ng isang panaginip, maaari lamang siyang mapagod sa isip. Ang kanyang katawan ay maayos, kaya maaari siyang patuloy na makipaglaban ng walang pahinga. Ayaw siyang pahintulutan ni Dream Beast na magpahinga. Ang pinakamasama, gayunpaman, ay ang Skyheart Lock ay gumagana sa panaginip. Pinaparamdam nito sa kanya ang depresyon. Hindi alam ni Hansen kung gaano katagal siyang nakikipaglaban. Medyo manhid na siya sa lahat ngayon. Maraming mga xenogenic sa panaginip, at sila ay nagkalat sa harap ni Hansen sa walang katapusang mga linya. Nariyan ang mga katulad ng mga Zoan Jade Spirits, ngunit marami ring iba pa na hindi pa nakikita ni Hansen. Lahat ng mga xenogenics na iyon ay may iba't ibang kapangyarihan. Parang totoo ang lahat kay Hansen. Ang lahat ay napakaliwanag na mahirap matukoy kung talagang panaginip ito o hindi. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng makakaya niya para makipaglaban, at halos mamatay siya sa maraming pagkakataon. Pinanood ni Dream Beast si Hansen na may kakaibang ekspresyon. Sinabi niya kay Hansen na magiging gulay siya kung mamamatay siya sa panaginip, at hindi iyon kasinungalingan. Maaari niyang patayin si Hansen sa isang mental na kamatayan kung gusto niya. Ngunit hindi plano ni Dream Beast na patayin siya. Ginawa niya ito para patuloy na makipaglaban si Hansen at ibigay ang lahat. Gusto niyang makita kung gaano katagal siya tatagal. Ngunit ang pagganap ni Hansen ay lampas sa kanyang mga inaasahan. Kailangan lamang mabuhay ni Hansen ng isang buwan, at nalampasan na niya ang kinakailangan. 4 na buwan nang nasa panaginip si Hansen, nakikipaglaban, at hindi pa siya namamatay. Hindi kakaiba na kaya niyang patayin ang mga xenogenics dahil ang mga nilalang sa panaginip ay nakatakda sa antas ni Hansen. Kahit ang mga mas mataas na antas ay may parehong kapangyarihan kay Hansen. Ginawa niya ito para sanayin si Hansen, para matuto ng higit pa si Hansen tungkol sa mga xenogenics. Sa pamamagitan ng lahat ng ito, makakakuha siya ng kaalaman. Ngunit sa gitna ng lahat ng patuloy, matinding pakikipaglaban, hindi nagkamali si Hansen kahit isang beses. Ang kanyang kalooban ay perpektong nakatuon pa rin.
Mahirap isipin na ang isang Earl ay maaaring magkaroon ng ganitong matibay na kalooban. Ang taong ito ay dapat na nakaranas ng isang bagay dati. Paano maihahambing ang kanyang kalooban sa kalooban ni Lone Bambo? Pareho ba siya kay Lone Bambo sa pagkakaroon ng kalooban na hindi masisira? Mukhang naguguluhan si Dream Beast. Gayunpaman, humihina ang kalooban ni Hansen. Sa kabila nito, hindi siya mamamatay. Alam ni Dream Beast kung gaano kakilakilabot ang lahat ng iyon. Mas gugustuhin niyang mamatay ang kanyang kaluluwa kaysa sumuko. Hindi lahat ng nilalang ay may ganitong uri ng pagmamaneho. Para kay Dream Beast, ang kalooban ni Hansen ay kumikinang tulad ng alahas. Bumantong hininga si Dream Beast. Ang kanyang mga mata ay naging malabo at pagkatapos ay inalis niya ang panaginip mula kay Hansen. Ayaw niyang patayin si Hansen. Kung nagpatuloy ang mga bagay, ang kaluluwa ni Hansen ay maaaring maubos. Pagkatapos, talagang mamamatay siya, at hindi lamang sa panaginip. Bang! Bumagsak ang katawan ni Hansen sa lupa. Ang kanyang utak ay bumubulong, at parang sesubog na ito. Iyon ang kalagayan ng isang taong pagod sa isip. Tinawag ni Dream Beast ang isang tao upang ibalik si Hansen sa kanyang isla. Ginugol niya ang susunod na ilang araw sa pahinga, at unti-unting gumaling. Nang gumaling si Hansen, mas malinaw ang kanyang kalooban. Ang kanyang mga kapangyarihan ng pandama ay mas matalas. Ngunit ang bagay na nagpasaya kay Hansen ay ang malaya na siya ngayon. Alam niyang sinasanay lamang siya ni Dream Beast, ngunit mas gusto niya pa rin ang pakiramdam ng kalayaan. Habang natutulog pa rin siya, hinayaan niyang gayahin siya ni Bubble sa kama. Pagkatapos, bumalik siya sa Alliance. Niyakap niya si Linger at hinalikan siya. Pagkatapos, niyakap niya si Jianran. Naisip ni Hansen na ito ang pinakamagandang bagay kailanman. Walang nang istorbo kay Hansen, at ginugol niya ang susunod na buwan sa pagre-relax. Halos nakalimutan niyang may dalawa pa siyang Skyheart Lock. Mabilis na lumipas ang mga masasayang araw, at 2 buwan matapos bumalik sa Dream Island, dumalaw sa kanya si Thousand Feather Crane. May balita siyang ihahatid. Ang espasyo ng mga sinaunang Diyos na Genegeneics. Ano ba ang lugar na iyon? Tanong ni Hansen kay Thousand Feather Crane, puno ng pagkalito. Hindi niya alam kung bakit gustong ipadala siya ng pinuno ng Sky Palace doon. Mukhang nag-aalala si Thousand Feather Crane, at sinabi niya, ang espasyo ng mga sinaunang Diyos na Genegeneics ay isang espasyo ng Genegeneics na katabi ng isang sistema ng Baron. Hindi natin pag-aari iyon, ngunit sa tuwing babukas ito, may isang puwang na nakalaan para sa atin. Hindi ko inaasahan na pipiliin ka ng pinuno. May pakinabang ba sa pagpunta? Tanong ni Hansen. Siyempre, kahit na napakalaki nito, mapanganib din ito, dapat kong tandaan. Kahit ang mga nangungunang Earls o Marquises ay maaaring hindi makalabas ng buhay mula sa mga ganitong lugar, sabi ni Thousand Feather Crane. Ano ang mga pakinabang na ito? Nilagpasan ni Hansen ang mapanganib na bahagi. Natatakot siya sa panganib, ngunit kung gusto siyang dalhin ng pinuno doon, walang silbi ang mag-alala tungkol dito. Ang mga Genegeneics sa espasyo ng mga sinaunang Diyos ay mapanganib, ngunit hindi ko alam ang mga detalye. Hindi pa ako nakapunta doon, ngunit sinabi ng aking master na hindi lamang ang mga Genegeneics ang dapat mong katakutin. Nariyan din ang mga mula sa ibang mga lahi na papasok kapag ikaw ay papasok. Ipinaliwanag ni Thousand Feather Crane ang kanyang nalalaman. Kabanata 2022. Si Hansen ay nasa masamang kalagayan. Nasa espasyo ng sinaunang Diyos na siya ng kalahating araw, at nakalakad na siya ng 30 milya. Pawis na siya. Sa ilalim ng proteksyon ni Yun Changkong, ang ika-10 matanda, nakarating si Hansen sa espasyo ng sinaunang Diyos. Ngunit nang makarating siya, napagtanto niyang may kapangyarihang nakakulong sa kanya. Ang kapangyarihang naramdaman niya ay kahawig ng Skyheart Lock. Medyo iba ito, ngunit magkatulad ang mga epekto nito. Pinipigilan nito ang paggalaw ni Hansen. Ngayon alam na ni Hansen kung bakit pinagdusahan siya ng pinuno ng Skyheart Locks. Dahil gusto niyang maranasan niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging hadlangan. Malinaw na matagal ng pinaplano ng pinuno ng Sky Palace na ipadala si Hansen dito. Nakakahiya lamang na hindi pa nasisira ang Skyheart Locks. Kung nasira na ang mga ito, hindi sana naging mahirap ang mga paghihigpit ng espasyo ng sinaunang Diyos. Gayunpaman, hindi kasing panganib ang espasyo ng sinaunang Diyos gaya ng inaasahan niya. Bukod sa mga bato sa lahat ng dako, naglakad si Hansen buong araw nang hindi nakakatagpo ng kahit isang Genegeneic. Sinabi ni Yun Changkong kay Hansen na ang kanyang trabaho doon ay ang mangaso ng mga Genegeneics. Ang mga Genegeneics doon ay espesyal, at ang kanilang mga gen ay medyo kakaiba. Mas marami siyang makuha, mas mabuti.
Ngunit hanggang ngayon, wala pa siyang nakikitang kahit isa. Dahil wala siyang makita, wala ring mapatay. Bigla, may nakita si Hansen na gumagalaw sa isang maliit na mabatong bundok. Isang nilalang ito, ngunit nang masuri niya ito ng mas malapitan, nagsimangot si Hansen. Hansen! Nakita siya ng tao at sumigaw ng malakas. Pagkatapos ay lumapit sila kay Hansen. Bakit ba kita nakikita saan man? Sabi ni Hansen kay Hyer the Pirate. Talagang ayaw na niyang makita ulit siya. Si Hyer ay isang earl na ngayon. Mas malakas ang kanyang presensya kaysa noong nakasalubong niya ito kasama ang Buddha. Ako dapat ang nagtatanong niyan sa iyo. Akala ko ginawa kang langgam ni Burning Lamp Alpha. Paano ka nakabawi? Tiningnan ni Hyer si Hansen ng may pagtataka. Isa lang itong maliit na lansihin. Wala siyang ginawa. Ngumiti si Hansen. Wala siya sa mood na ipaliwanag ang mga bagay sa kanya. Ngumiti si Hyer at sinabi, well, dahil paulit-ulit na nagtatagpo ang ating mga kapalaran, bakit hindi tayo magtulungan muli? Sama-sama nating patayin ang mga sinaunang Diyos na sina Geneix? Hindi. Mas gusto kong mag-isa. Tatalaga akong mag-isa. Sino mang sumusunod sa akin ay mapapahamak. Ayaw ni Hansen na sumama sa kanya si Hyer at ang kanyang mga problema. Ngumisi si Hyer at sinabi, pero ito ang tadhana. Sinabi ng isang manghuhula sa akin. Maganda ang koneksyon ko sa mga nag-iisa, kaya ibig sabihin ay para tayong magkasama. Magkapareha tayo, alam mo ba? Okay lang kung gusto mong sumunod, pero hindi ako magbabahagi ng kahit isang Xenogenic sa iyo. Nagkibit balikat si Hansen. Kaya hindi ka pa nababalitaan. Nagpadala rin ng isang tao ang Buddha sa lugar na ito. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung makita ka niya? Hindi nagalit si Hyer, at patuloy siyang nagsalita habang sumusunod sa likod ni Hansen. Hindi ako natatakot kay Burning Lamp Alpha, kaya bakit ako matatakot sa isang estudyante? Kahit na natatakot ako, dapat ba akong makipagtulungan sa iyo para hindi na ako matakot? Sabi ni Hansen. Nagpadala ang Buddha ng isang Marquis Buddha. Hindi siya kasing lakas ni Seven Spirit, pero mahalagang tao siya sa kanila. Pero hindi iyon ang dapat mong malaman. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pakikipagtulungan ng Buddha sa demon. Ang mga demon ay kaaway ng Sky Palace, at nagpadala sila ng isang taong nagngangalang Sharon. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang sitwasyon mo? Sabi ni Hyer. Sino si Sharon? Patuloy na naglakad si Hansen nang walang pakialam, na parang wala siyang pakialam. Hindi mo alam kung sino si Sharon. Gulat na tanong ni Hyer kay Hansen. Kailangan ko bang malaman kung sino siya? Itinaas ni Hansen ang kanyang labi. Sa wakas ay naniwala si Hyer na talagang hindi alam ni Hansen. Ikaw ay estudyante ni Knife Queen, at ikaw ay. Narinig mo na ba ang tungkol kay Lone Bambo sa Sky Palace? Oo, sabi ni Hansen nang walang pakialam. Maganda. Ang reputasyon ni Sharon sa demon ay katulad ni Lone Bambo sa Sky Palace. Madalas silang nababanggit ng magkasama. Naging Marquis na siya, kaya tiyak na alam mo na kung ano ang mangyayari kung makita mo siya, sabi ni Hyer. Ang mga tao ay nag-uusap din tungkol sa akin sa parehong paraan tulad ni Lone Bambo. Ibig sabihin, hindi ako kailangang matakot sa Sharon na iyon. Tumawa si Hansen. Ano bang pinagsasabi mo? Kilala kita, halos patayin ka ni Seven Spirit. Mas magaling si Sharon kaysa kay Seven Spirit. Tiningnan siya ni Hyer nang may paghamak. Tumawa si Hansen at hindi na nagpaliwanag pa. Dahil medyo pribado ang Sky Palace, ang mga balita mula sa loob ay hindi madalas kumakalat sa labas. Hindi marami sa mga tagalabas ang nakakaalam tungkol sa kanya at kay Lone Bambo. Kahit na natatakot ako kay Sharon, ano ang silbi ng pagsama mo sa akin? Huwag mong sabihin sa akin na nakalaban mo na siya dati, sabi ni Hansen nang walang pakialam. Hindi ko siya kaya, pero alam kong may isang lihim na lugar sa espasyo ng sinaunang Diyos. Maaari kitang dalhin doon, kung saan maaari tayong makipaglaban sa mga Xenogenics at maiwasan ang pagkikita kay Sharon. Gusto mo bang makipagtulungan o hindi? Hahatiin natin ang mga Xenogenics ng pantay. Maaari rin akong tumulong sa pagpatay sa kanila, sabi ni Hyer. Hindi naman masama ang tunog niyan. Ano ba ang lugar na iyon? Matagal nang naglakad si Hansen, at sa kabila nito, wala pa siyang nakikitang kahit isang Xenogenic. Naisip niya na hindi siya magiging masyadong magaling. Misteryoso ang lugar na iyon. Noong dumating dito ang mga pirata noon, natagpuan nila ito nang hindi sinasadya. Walang ibang makakahanap nito kung hindi ako ang gagabay sa kanila doon. Mukhang mayabang si Hyer. Kung kasing ganda ng sinasabi mo, siguro maaari akong makipagtulungan sa iyo, sabi ni Hansen. Siyempre,
Pupunta tayo ngayon, sabi ni Hyer, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Matapos silang magkita sa banal na langit, medyo mas naunawaan niya si Hansen. Alam niyang mapagkakatiwalaan si Hansen at hanggat makakakuha siya ng ilang benepisyo, hindi siya magtataksil at papatayin. Bukod pa rito, may lihim na sistema ng depensa si Hyer. Hindi siya natatakot na ipagkanulo siya ni Hansen. Sumunod si Hansen kay Hyer. Maraming bato sa paligid, pero iyon lang. Walang lugar para magtago ang mga nilalang, kaya halos wala ang posibilidad na makahanap ng mga nilalang doon. Ang katawan ni Hansen ay limitado ng mga kapangyarihan ng espasyo ng sinaunang Diyos. Magkasama, naglakad sila ng 12-12 milya. Sobrang pawis na nila, parang kakalabas lang nila sa bokal. Narito, ito na iyon. Tiningnan ni Hyer ang kanyang mapa at huminto malapit sa isang bitik. Sinuri ni Hansen ang bitik at napansin kung gaano ito kalihis. Isang tao lang ang makakapasok ng sabay-sabay, dumadaos-dos ng patagilid. Maraming bitik din ang ganito sa espasyo ng sinaunang Diyos. Nauna si Hyer, at sumunod si Hansen mula sa likuran. Pareho silang dumaan sa bitik ng ilang milya, hanggang sa kalaunan, nagsimulang lumawak ang espasyo na kanilang kinalalagyan. Sa loob ng mga bundok, may isang malaking yungib. Nakita ni Hansen ang isang estatwa na gawa sa bato na nakaupo lang doon, pero ito ay hindi bababa sa 100 metro ang taas. Sa harap ng estatwa, sina Hansen at Hyer ay kasing liit ng 2 langgam. Kabanata 2023. Hindi masasabi ni Hansen kung anong lahi ang ipinapakita ng estatwa na ito. Ang ulo nito ay ulo ng tupa, at ang katawan nito ay parang tao. May pakpak din ito, parang ilang sinaunang Diyos na tupa. Sa kabutihang palad, wala sa paligid ang mga tupa na iyon. Kung hindi, tatawagan niya silang lolo. Bakit may estatwa ang lugar na ito? Nagtatayo ba ng mga estatwa ang mga Xenogeneics? Tanong ni Hansen nang may pagkalito. Sinabi ni Thousand Feather Crane kay Hansen ang ilang mga bagay tungkol sa espasyo ng sinaunang Diyos, ngunit ang batang Sky ay hindi pa nakapunta dito. Hindi niya alam kung ano talaga ang mga Xenogeneics. Sabi ni Hyer, hindi ito estatwa. Bahay ito ng mga sinaunang Diyos na Xenogeneics. Bahay. Nagulat si Hansen, kaya tiningnan niya ulit ang estatwa. Oo. Kung hindi, bakit sila tatawagan na sinaunang Diyos na Xenogeneics? Dahil ang mga Xenogeneics na ito ay nakatira sa mga sinaunang estatwa. Napunta ka dito at wala kang alam tungkol dito. Hindi ka ba binigyan ng impormasyon ni Knife Queen? Tanong ni Hyer, mukhang naguguluhan. Binaba ni Hansen ang kanyang mga balikat. Hindi rin niya alam kung bakit gagawin ito ng pinuno ng Sky Palace. Kakaiba na ipadala siya dito nang walang kahit isang impormasyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang gusto ng lalaki. Gusto pang magsalita ni Hyer, ngunit isang tunog ng ding-dong ang nag-echo sa malaking yungib. Mabilis siyang tumahimik at nagtago sa isang bitik. Tiningnan ni Hansen ang pinagmulan ng tunog. Nag-echo ang tunog sa buong silid, ngunit naramdaman pa rin ni Hansen kung saan ito nanggaling. Mula ito sa mga butas ng ilong ng estatwa. Hindi nagtagal, isang gagambang 3 metro ang lapad ang dumulas palabas ng butas ng ilong. Itim ang gagamba na may ilang pulang pattern na nakakalat dito. Parang metal ang katawan nito, at ang pattern sa likod nito ay parang mukha ng tao. Ito ang multo mukha na gagamba ng sinaunang Diyos. Isang Earl Xenogeneic ito. Huwag pang atake dahil palagi silang nagtatrabaho ng magkakasama. Marami pa sa kanila sa loob ng estatwa. Maaaring may isang marquis sa loob. Dapat nating pag-usapan ang ating plano bago tayo mapalibutan, sabi ni Hyer. Tiningnan ni Hansen ang multo mukha na gagamba ng may mapanuring ekspresyon. Nakalaban na niya ang mga gagambang ito sa panaginip na kanyang kinalalagyan. Sa katunayan, marami siyang nakalaban. Marami siyang alam tungkol sa gagamba at sa kapangyarihan nito. Ang panaginip ay dapat na pagsasanay para dito. Bakit hindi niya lang sinabi sa akin? Bakit niya ako sinubukang takutin ng ganito? Naisip ni Hansen. Ngunit alam ni Hansen na kung binigyan siya ng pinuno ng Sky Palace ng mga file tungkol sa lahat ng Xenogeneics, panandalian lang sana niyang tiningnan iyon. Hindi niya sana mapag-aaralan ng maayos ang mga kaaway. Gayunpaman, dahil sa panaginip, naaalala ng malinaw ni Hansen ang mga nilalang. Alam niya ang lahat tungkol sa kanila, sa isang antas na hindi na mababawasan. Ang bisa ng 2 pamamaraan ng pagtuturo ay hindi man lang maihahambing. Tinawag ni Hansen ang spell bilang baril sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, umakyat siya sa isang bitik at itinaas ang baril. Tinutok niya ang baril sa multo mukha na gagamba na lumalabas mula sa butas ng ilong. Ano bang ginagawa mo?
Hindi mo naman babarilan ang multo mukha na gagamba mula sa layo na iyon, hindi ba? Napakalakas ng multo mukha na gagamba para sa isang Earl. Napasigaw si Hyer. Alam ni Hyer na walang problema si Hansen sa pagpatay sa isang multo mukha na gagamba, ngunit ang distansya sa pagitan nila at ng nilalang ay mahigit sa 3 kilometro. Magiging mahina ang kapangyarihan ng Earl sa mahabang distansya, at ang natitirang kapangyarihan ay hindi sapat para patayin ang isang multo mukha na gagamba. Pang! Nag-echo ang putok ng baril, at isang bala ang dumaan sa distansya. Tumama ito sa likod ng gagamba. Ang bahagi ng pattern ng mukha na bumubuo sa kaliwang mata nito ay ang kahinaan nito. Masyadong maraming gagamba ang napatay ni Hansen sa panaginip na kanyang dinanas, kaya alam na alam niya ang lahat tungkol sa kanila. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa sugat ng bala sa likod ng nilalang. Pagkatapos, tumalikod ito at bumagsak. Tumama ito sa lupa ng may malakas na ingay. Xenogeneic Earl na patay. Multo mukha na gagamba, Xenogeneic gene na tagpuan. Nag-echo ang anunsyo sa ulo ni Hansen. Nagulat si Hyer. Mas malakas ang kapangyarihan ni Hansen kaysa sa karaniwang Earl para patayin ang gagamba sa isang putok sa napakahabang distansya. Pagkatapos ng putok na iyon, gayunpaman, maraming gagamba ang nagsimulang lumabas mula sa mga butas ng ilong at tainga ng estatwa. Marami sila. Ngunit limitado ang kanilang paningin at pandama, kaya hindi nila makita kung nasaan si Hansen. Pang! Nag-echo ang isa pang putok ng baril, at isang bala ang dumaan sa likod ng isa pang gagamba. Tinutok pa rin niya ang kaliwang mata. Sumunod ang isang ulan ng mga putok, at bawat gagamba ay binaril mula sa estatwa. Hindi gaanong matalino ang mga gagamba, at parang umaasa lang sila sa kanilang likas na ugali. Hindi nila makita si Hansen. Isa-isa niyang pinatay ni Hansen ang mga gagamba, at ilang segundo lang, 12-12 ng gagamba ang napatay niya. Tiningnan ni Hyer si Hansen ng may pagkagulat, habang ang kanyang isip ay lumulutang sa kalawakan. Nakaramdam si Hyer ng kaba sa kanyang puso. Ang baril na Geno armament niya ay may kamangha-manghang saklaw. Hindi niya alam kung magpapasya si Hansen na gamitin ito para patayin siya. Tiwala siyang maiiwasan niya ang atake kung handa siya. Ngunit hindi siya maaaring maging alerto sa bawat oras ng araw at gabi. Talagang nakakatakot ang kapangyarihan ni Hansen. At Earl lang siya. Kung naging hari o Diyos siya, malamang na mapatay niya ang isang tao sa pamamagitan ng pagbaril sa pamamagitan ng crust o core ng isang planeta. Hindi na malalaman ng kaaway kung paano sila namatay. Patuloy na umaakyat ang mga multo mukha na gagamba sa lahat ng dako, at patuloy silang nagpapaputok ng mga sapot ng gagamba. Wala silang ideya kung nasaan si Hansen, at bulag na pinaputukan nila ang kanilang seda sa lahat ng dako. Malinaw na hindi ito epektibo kay Hansen. At patuloy na napatay ang mga gagamba na parang target practice lang sila para sa kanya. Matapos patayin ng 100 Earl multo mukha na gagamba, sa wakas ay narinig ni Hansen ang anunsyo na nagsasabi sa kanya na nakakuha na siya ng kaluluwa ng hayop. Pumatay pa si Hansen ng ilang higit pa, at pagkatapos ay isang kakaibang sigaw ang umalangaw-ngaw. Mula ito sa bibig ng estatwa. Lumabas ang isang gagambang 2 beses na mas malaki. Iyon ang Marquis multo mukha na gagamba. Sigaw ni Hyer. Hindi nagsalita si Hansen. Tumigil siya sa pagpapaputok. Naghintay siya hanggang sa ipakita ng higanting multo mukha na gagamba ang likod nito sa kanila. At nang gawin nito, hinailan niya ang gatilyo. Pang! Tumama ang isang bala sa likod ng multo mukha na gagamba, at nasira nito ang kaliwang mata ng pattern. Bumagsak ang Marquis multo mukha na gagamba. Tiningnan ni Hyer si Hansen ng may hindi paniniwala. Isang putok lang ang ginawa niya para patayin ang isang Marquis multo mukha na gagamba. Hindi na niya alam kung gaano kalakas si Hansen. Hindi pa naman gaanong katagal, kaya paano siya naging ganito kalakas. Naalala ni Hyer nang magkita sila ni Hansen sa langit. Iba na siya, at mas malakas na siya ngayon. Naisip ni Hyer na mabilis siyang nag-level up, ngunit malinaw sa kanya na mas mabilis si Hansen. Kabanata 2024. Sa kabuuan, 187 Earl at 2 Marquis multo mukha na gagamba ang napatay ni Hansen sa isang putok lamang. Wala ni isa ang natira, at wala ni isa ang nangailangan ng pangalawang putok para matapos. Nakakatakot ang kapangyarihan ni Hansen. Ang pagsasanay niya sa panaginip ay isa sa mga dahilan nito. Kung hindi niya iyon naranasan, hindi niya malalaman ang eksaktong kahinaan ng mga multo mukha na gagamba, at hindi niya kayang patayin ang mga Marquis gagamba sa isang putok. Ngunit sa kabila ng pagpatay sa napakaraming gagamba, isang kaluluwa ng hayop lang ang kanyang nakuha. Isang kabiguan ito para kay Hansen.
Tiniyak ni Hansen na walang ibang gagamba na naghihintay na lumabas mula sa estatwa, at pagkatapos ay gumapang sila palabas ng bitik at nagsimulang putulin ang mga katawan. Ang mga Xenogeneic sa espasyo ng sinaunang Diyos ay naiiba sa mga matatagpuan sa ibang lugar. Ang mga Xenogeneic genes ng mga multo mukha na gagamba ay maliliit na bola. Mukha silang mga perlas. Matapos hilahin ni Hansen ang isa sa mga maliliit na orb, mukhang nag-aalangan si Hyer. Wala naman siyang nagawa, kaya sa tingin niya ay hindi siya dapat kumuha ng anumang parte ng mga nakuha. Tiyak na hindi niya sa tingin ay dapat silang maghati ng pantay. Ngunit nagpatuloy si Hansen at hinati ang mga orb sa dalawa. Inilagay niya ang kalahati sa kanyang mga bulsa at pagkatapos ay umakyat sa estatwa. Hindi nag-atubiling kunin ni Hyer ang natitirang mga orb. Kung wala si Hyer na gagabay, hindi sana nahanap ni Hansen ang yungib na ito. Masyadong maraming bitik at bangin ang dadaanan, at sa kabila ng mahabang paglalakad, napakahirap na matisod sa estatwang ito. Kaya, naisip ni Hansen na patas ang paghati ng mga nakuha. Mahalaga ang impormasyon, ngunit marami pang pakinabang ang makikita, kaya hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Sa loob ng yungib ng mga Xenogeneics ng sinaunang Diyos, maraming kayamanan ang naghihintay sa kanila. Inilagay ni Hyer ang mga orb na kanyang natipon at sumunod kay Hansen. Umakyat siya sa balikat ng estatwa. Saan tayo pupunta? Tanong ni Hansen, habang pinagmamasdan ang ulo ng estatwa. Sa kanyang kaalaman sa mga multo mukha na gagamba, alam niya na kakaiba ang proseso ng paglikha sa kanila. Kung hindi masisira ang kanilang pinagmulan, patuloy na lalabas ang mga multo mukha na gagamba. Karaniwan, ang bibig ng estatwa ang pinakamalapit sa pasimula ng sinaunang Diyos. Ngunit ang mga bagay ay palaging nasa loob ng estatwa, paliwanag ni Hyer. Ano ang pasimula ng sinaunang Diyos? Tanong ni Hansen. Hindi mo alam. Nagulat si Hyer, ngunit alam niyang walang dahilan si Hansen para magsinungaling sa kanya. Kaya, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Ang pasimula ng sinaunang Diyos ay kung saan ipinanganak ang mga Xenogeneics. Iyon ang mga pinakamahalagang bagay sa espasyo ng sinaunang Diyos. Kung makakakuha ka ng pasimula ng sinaunang Diyos, maaari kang patuloy na magparami ng mga sinaunang Diyos na Xenogeneics magpakailanman. Mahalaga ang mga bagay na iyon sa malalaking grupo. Tiyak na alam mo ito. Tumango si Hansen, at pagkatapos ay umakyat siya sa bibig ng estatwa. Pumasok si Hyer kasama niya, at napakalaki sa loob. May 100 na ilang metro lang ang lapad. Napakababa nito, kaya kailangan nilang yumuko para makalakad. Kung wala kang alam tungkol sa lugar na ito, bakit ka nagpasyang pumunta? Tanong ni Hyer nang may pagtataka habang naglalakad siya. Hindi sumagot si Hansen. Hindi niya alam kung ano ang pasimula ng sinaunang Diyos. Nakita niya ito sa isang panaginip pero hindi pa ito nabanggit sa kanya. Sa halip na sabihin sa kanya, ginamit ng Dream Beast ang panaginip para ipaalam sa kanya ang mga bagay na kailangan niyang malaman. Mas madali ito kaysa sa inaakala niya, bagaman. Marahil ay pinatay na nila ang lahat ng multo mukha na gagamba dahil wala na silang nakasalubong pa sa daan. Naglakad sila ng 2 o 3 oras sa loob ng estatwa, sa isang daang nagdala sa kanila sa maraming iba't ibang ruta. Sa wakas, nakakita sila ng isang pasimula ng sinaunang Diyos. Ito ay isang tablet na kasing laki ng isang kamay. Kulay abo ito, ngunit may ilang pulang ilaw. Mayroon din itong pattern na nakalagay sa mga multo mukha na gagamba. Kinuha ito ni Hyer mula sa isang puwang sa bato. At nang gawin niya iyon, ang pattern sa tablet ay nagdilim. Nawala ang pulang glow nito. Isa lang ito. Kung gusto mo, maaari mo munang kunin ito. Ibinigay ni Hyer kay Hansen ang pasimula ng sinaunang Diyos, ang nauukol sa mga multo mukha na gagamba. Kukunin ko ang susunod. Hindi tinanggap ni Hansen ang pasimula ng sinaunang Diyos. Sa kanyang panaginip, naalala niya na ang mga multo mukha na gagamba ay isa sa mga mahina na uri. May iba pang Xenogeneics na may pasimula ng sinaunang Diyos na mas malakas kaysa sa mga multo mukha na gagamba. Pagkatapos noon, lumingon si Hansen at nagsimulang maglakad patungo sa labasan. Ang kanilang mga katawan ay nakatali sa espasyo ng Xenogeneic, kaya hindi sila makakalakad ng mabilis. At hindi rin sila makakalipad palabas. Nang makalabas sila, bumaba sila sa estatwa at pumasok sa isang yungib na malapit. Binigyan mo ako ng pasimula ng sinaunang Diyos na ito. Hindi ka ba natatakot na baka wala ng iba pang mahanap mamaya? Sabi ni Hyer habang nilalaro niya ang pasimula ng sinaunang Diyos, nakangiting nakatingin kay Hansen mula sa likuran. Okay lang. Tanggapin mo ito bilang gantimpala para sa impormasyong ibinigay mo sa akin, sabi ni Hansen nang walang pakialam.
Talagang nagustuhan na kita ng kaunti. Kung ayaw ka na ng rebate, maaari kang sumama at manirahan sa amin ng mga pirata. Kung susunod ka sa akin, maaari kitang pretuhin ng lahat ng bagay na maaari mong hilingin, sabi ni Hire. Maaari nating pag-usapan iyon kung kailan ang tamang panahon, sabi ni Hansen nang walang pakialam. Hindi siya masyadong interesado. Narinig na niya ang tungkol sa mga pirata dati. Sila ay mga magnanakaw, ngunit ang mga bagay na ninanakaw nila ay napakalaki. Hindi sila ang uri ng magnanakaw sa mga ordinaryong nilalang. Nananakaw sila mula sa maraming mataas na lahi at nakakuha ng maraming kaaway sa Geno Universe. Dahil sa lakas ng mga pirata, bukod sa iba pang mga dahilan, walang sino man ang makakapidyaw sa kanila. Ayaw maging magnanakaw ni Hansen. Kahit na taos puso siyang inaanyayahan ni Hire, hindi niya tatanggapin ang alok. At bukod pa doon, palaging mukhang may masamang ugali si Hire. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang tunay na mga plano? 100 lang ang pupuntahan pagkatapos ng estatwang iyon, at pagkatapos ng 8 milya na pagsunod dito, wala pa silang nakikitang kahit isang sanga na papunta sa ibang lugar. Ngunit sa wakas ay nakarinig sila ng tunog ng tubig. Katulad ito ng tunog ng isang malaking talon. Nagtinginan sila at nagbagal. Naglakad sila pa ng 3 milya, at doon lumawak muli ang daan. May talon nga. Mukha itong isang kalawakan sa pinakamalalim na bahagi ng yungib. Napakaingay ng tunog ng tubig. Sa likod ng talon ay isang pilak na estatwa. Ang talon ay lumalabas mula sa pusod ng estatwa. Ang ibabang bahagi ng estatwa ay parang kabayo. Ang itaas na bahagi ay parang tao. May ulo itong ibon, at may pakpak din ito. Napakakakaiba ng hitsura nito. Sinabi ba sa iyo ng matanda mo kung anong xenogeneics ang maaaring nasa estatwang ito? Tanong ni Hansen kay Hire. Umiling si Hire. Hindi ko alam. Nang pumunta siya rito, malubha siyang nasugatan. Hindi niya hinawakan ang estatwa kanina, kaya hindi siya nakarating dito. Katulad lang ako sa iyo ngayon, walang alam. Habang nag-uusap sila, isang pilak na halimaw ang lumitaw mula sa tubig sa ilalim ng estatwa. Umakyat ito sa talon at pumasok sa pusod ng pilak na estatwa. Kabanata 2025. Mukhang gawa sa pilak ang xenogeneic. Medyo parang trilobite ito. Gayunpaman, 1 metro ang haba nito. Nang makita ni Hansen ang trilobite-looking silver xenogeneic, nagsimangot siya. Sa kanyang panaginip, hindi niya nakilala ang xenogeneic na ito. Isang ancient god xenogeneic ba ito na hindi alam ni Dream Beast? Nag-iisip pa rin si Hansen, hindi pa handang kumilos. Pinatay niya ang mga multo mukha nagagamba ng may pagtitiwala dahil alam niya kung ano ang mga ito. Ngunit ang pagharap sa isang bagay na hindi alam ay mapanganib, at hindi niya sigurado kung gusto niyang ituloy ang panganib. Kilala mo ba ang xenogeneic na ito? Tiningnan ni Hansen si Hire. Umiling lang si Hire. Dapat kang magpaputok ng bala sa tubig. Marahil ay may ibang mga pilak na xenogeneics na nagtatago sa loob. Nagsimangot si Hansen. Dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang papasukan, ayaw niyang magpaputok ng bala. Hindi matalino ang mga multo mukha nagagamba, kaya hindi nila matukoy kung saan nagmula ang mga bala. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na pareho ang ibang mga xenogeneics. Ang random na pag-atake, nang walang pag-iingat, ay maaaring maglagay sa kanila sa panganib. Nakatali sila sa mga kapangyarihan na namamahala sa espasyo ng sinaunang Diyos. Habang hindi ito nakakaapekto sa kanilang lakas, tiyak na bumaba ang kanilang bilis. Ang kanilang mga reaksyon sa panganib ay magiging mas mabagal. Hindi sila makakagawa ng mga hindi kinakailangang panganib. Matapos manahimik ng kaunti, ginagalaw ni Hansen ang kanyang mga daliri. Isang pulang gas ang lumutang mula sa kanyang mga daliri. Isang reaper ang lumitaw, na may hawak na pulang kristal na karit. Lumipad ito sa paligid ng yungib bago pumunta sa pool ng tubig malapit sa talon. Tiningnan ni Hire ang pulang reaper nang may pagkamausisa. Sanay na siya kay Hansen na mayroong lahat ng uri ng mga lansihin, ngunit interesado pa rin siyang malaman kung ano ang kaya ng reaper. Nang makarating ang reaper sa tubig, sumabog ang tubig. Isang trilobite-looking xenogeneic ang biglang lumitaw, tumalon para kainin ang pulang reaper. Mabilis ang reaksyon ng pulang reaper, at tinamaan nito ang pilak na balat ng nilalang. Malakas ang reaper, ngunit ang nagawa lang nito ay isang maliit na marka sa balat. Tiyak na hindi nito ito masisira. Pang! 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 Maraming pilak na xenogeneics ang tumalon palabas ng tubig. Para silang mga kanyan, tumatalon patungo sa pulang reaper. Hindi kinaya ng karit ng pulang reaper ang lakas na iyon, at isa sa mga pilak na xenogeneics ang nakapagsuntok sa katawan nito. Sa kabutihang palad, ang pulang reaper ay gawa sa usok.
Matapos masira ng pilak na Zinegenic ang magulong anyo nito, mabilis itong nabuo muli. Ngunit hindi susuko ang mga pilak na Zinegenics, at paulit-ulit nilang sinubukang atakihin ang Pulang Reaper. Nang isara ng panga ng isang Zinegenic ang karit ng Pulang Reaper, nakagat ang sandata. Pagkatapos, mas marami pang pilak na Zinegenics ang tumalon para kagatin ang pulang karit mismo. Hindi nagtagal, lahat iyon ay nakagat at nabasag. Ang pulang kristal na karit ang pinakamalakas na sandata na taglay ng Pulang Reaper. Ito rin ang pinakamalaking kahinaan nito. Kapag nasira na ito, mawawala ang Pulang Reaper. Matapos masira ang Pulang Reaper, nagsimulang lumangoy ang mga pilak na Zinegenic sa tubig na parang isang hukbo ng mga buwaya na naghahanap ng laman ng tao. Napakalakas ng kanilang katawan, at hindi pa nababanggit ang kanilang pisikal na lakas. Ang mga bagay na ito ay dapat nakabilang sa pinakamahusay na mga Earl. 12-12 sila. Magiging mahirap itong harapin, sabi ni Hansen ng mahina. Kung kailangan lang niyang harapin ang mga pilak na Zinegenics na nakita niya hanggang ngayon, hindi siya matatakot. Ngunit kung ang mga Earl ay ganoon kalakas, ang kapangyarihan ng isang posibleng Marquis ay hindi maisip. Nagpahinga si Hansen ng kaunti, pagkatapos ay binuo ulit ang Pulang Reaper. Pinunta niya ulit ito sa tubig. Hindi pa lumalalim sa tubig ang mga pilak na Zinegenics, kaya bumaba ang Pulang Reaper sa isa. At pagkatapos, lumubog ang pilak na Zinegenic. Nagsimulang habulin ulit ng ibang pilak na Zinegenics ang Pulang Reaper. Pinalitan ni Hansen ang kanyang sniper rifle ng rocket launcher, pagkatapos ay isinabit niya ito sa kanyang balikat at pinaputukan ang Pulang Reaper. Isang grupo na binubuo ng 12-12 ng pilak na Zinegenics ang kumapit sa karit ng Pulang Reaper, agad na sinira ito, kasabay ng pagdating ng rocket. Boom! Isang puting mushroom light ang sumabog sa gitna ng karamihan ng mga pilak na Zinegenic. Ang lakas ay nagpalipad sa bawat isa sa mga Zinegenics. Ngunit ang mga katawan ng mga pilak na Zinegenics ay lumiwanag ng kakaibang aura. Nanatili sila sa loob ng apoy, at ang lakas ng pagsabog ng rocket ay hindi kayang sirain ang kanilang mga katawan. Ang lakas ng proteksyon na taglay nila. Kahit ang spell ay hindi ito masisira. Pinuri sila ni Hansen. Bakit ka pa nakatayo dyan? Tumakbo, sabi ni Hyer, bago magsimulang tumakbo. Ang mga pilak na Zinegenics ay mabilis na papunta sa kanila, umaakyat sa mga bato. Nakakatakot ang kanilang bilis. Ngunit hindi gumalaw si Hansen. Nanatili siyang matatag gamit ang kanyang rocket launcher, pagkatapos ay nagpaputok ulit ng rocket sa mga pilak na Zinegenics. Sa pagkakataong ito, nilagyan niya ng turtle ang rocket. Boom! Isang rocket ang sumabog sa gitna ng alon ng mga pilak na Zinegenics. May aura sila sa paligid nila na nagsisilbing proteksyon sa pagsabog. Pinuprotektahan din sila nito mula sa turtle, pinipigilan ang simbolo na kumapit sa kanila. Na-block ito. Buzz! Bago muling makaatake si Hansen, isang pilak na Zinegenic ang lumipad mula sa pusod. Mukhang katulad ito ng una nilang nakita sa tubig. May transparent na pilak na pakpak ito. Napakabilis nitong lumipad. 4 o 5 lumipad patungo kay Hansen. Mabilis silang nakarating sa harapan, lumilipad patungo sa kanya. Hindi umatras si Hansen. Kinuha niya ang blood feather knife at ginamit ang kanyang kapangyarihan ng kutsilyo at espada sa talam. Pagkatapos, sinugod niya ang pinakamalapit na pilak na pakpak na Zinegenic. Tumama ang kapangyarihan ng kutsilyo at espada sa pilak na pakpak na Zinegenic at na-activate ang armor nito, ngunit ang nakakatakot na kapangyarihan ng kutsilyo at espada ay sapat na para masira ang mga aura at hatiin ang katawan ng pilak na pakpak na Zinegenic sa dalawa. Mutant Zinegenic Earl na patay. Pilak na pakpak na salagubang, Zinegenic gene na tagpuan. Nakuhang mutant na kaluluwa ng hayop na pilak na pakpak na salagubang. Masaya si Hansen, ngunit wala siyang oras para tumigil at tingnan ang kanyang bagong kaluluwa ng hayop. Tumakbo siya patungo sa pinakamalapit na pilak na salagubang na papunta sa kanya. Pinatay niya ang isa sa mga pilak na salagubang na hindi makalipad. Ang mga pilak na salagubang na iyon ay hindi mutant. Ordinaryong Earl pilak na salagubang lang sila. Habang masaya si Hansen sa pagpatay sa mga salagubang, may sumigaw malapit sa pilak na estatwa. May lumalabas na pilak, parang salamin na halimaw. Ang katawan nito ay mahigit 10 metro ang haba. Ang ulo nito ay may pilak na balbas, at may 4 na transparent na pakpak sa likod nito. Nasa harapan na ni Hansen. Isang pilak na liwanag ang lumabas sa bibig nito, mas mabilis pa sa mga liwanag ng kutsilyo at hangin ng espada. Kabanata 2026. Ang katawan ni Hansen ay hinarang kapwa ng Skyheart Locks at ng espasyo ng sinaunang Diyos mismo.
Napakabagal ng kanyang bilis, ngunit sa kabutihang palad, hindi naapektuhan ang kanyang sapatos na kuneho. Maaari pa rin siyang gumalaw ng may bilis ng isang duke. Nang umiwas siya sa pilak na liwanag, isang gintong pattern ng langgam ang lumitaw sa katawan ni Hansen. Pinataas nito ang kanyang kapangyarihan. Sinugod niya ang pilak, parang salamin na insekto. Dong! Ang kapangyarihan ng kutsilyo at espada ay tumama sa pilak na salamin na insekto. Isang transparent na pilak na liwanag ang lumitaw. Hindi man lang nabasag ni Hansen ang liwanag. Nagulat si Hansen. Ang kanyang katawan ay parang isang ordinaryong marquis at mayroon siyang buff ng Ant King mark. Hindi dapat mahirap para sa kanya na mapabagsak ang isang marquis. Ngunit ang kanyang buong lakas na pag-atake ay hindi kayang basagin ang baluti ng pilak na salamin na insekto. Isang nakakatakot na bagay na maunawaan. Ginamit ni Hansen ang sapatos na kuneho at ang bilis nito para makipaglaban sa pilak na salamin na insekto. Patuloy niyang sinasaktan ang aura nito, ngunit walang tila gumagana. Masyadong matibay ang aura, at kahit ang kanyang kapangyarihan ng kutsilyo at espada ay hindi ito kayang basagin. Si Hansen ay nasa isang napakasamang disbentaha. Ang bilis ni Hansen ay tinulungan ng sapatos na kuneho, ngunit ang Skyheart Lock at ang paghahadlang ng sinaunang Diyos ay gumagana pa rin. Sa ilalim ng presyon ng ganitong klase ng pakikipaglaban, nagsisimula na siyang mapagod. Masakit ang kanyang katawan, at masama ang pakiramdam niya. Hindi na ito pwede. Gusto nang umalis ni Hansen, at nang magdesisyon siya, napansin niyang wala na si Hire. Ang pilak na salamin na insekto ay hindi naman mabagal. Patuloy itong humahabol kay Hansen, naglalabas ng pilak na liwanag. Kinuyam ni Hansen ang kanyang panga at tumakbo patungo sa yungib ng talon. Iyon lang ang daan pabalik, at walang lugar na pwedeng pagtaguan. Mas gugustuhin niyang subukan ang kanyang kapalaran sa isang mas malawak na espasyo. Lumilipad ang pilak na salamin na insekto. Kaya lumipad si Hansen na parang phoenix para lumipad at suntukin ang likod nito habang nasa ere. Ngunit ang kapangyarihan ng kutsilyo at espada ay hindi pa rin kayang basagin ang pilak na baluti. Ito ang unang pagkakataon na nakasalubong ni Hansen ang isang Xenogeneic na may napakataas na depensa. Naniniwala si Hansen na ito ay dapat na isang mutant marquis Xenogeneic na nakahanay lang sa mga depensibong katangian. Nagpatuloy si Hansen sa pakikipaglaban, umatras habang tumatakbo. Pumasok siya sa pusod ng pilak na estatwa. Kung tatakas siya, hindi siya tatakas na walang dala. Gusto niyang mahanap ang pasimula ng sinaunang Diyos ng estatwa. Hindi niya kaya patayin ang insekto, ngunit sa tingin niya ay maaari pa ring makuha ang pasimula ng sinaunang Diyos. Sa kabutihang palad, ang estatwa ay may maraming iba't ibang daan. Kaya, ginamit ni Hansen ang natatanging heograpiya para i-kite ang pilak na salamin na insekto. Gumawa ito ng mas maayos na mga bagay, ngunit nagastos din ito kay Hansen ng maraming kapangyarihan. Mas lumalapit siya ng lumalapit habang lumilipas ang panahon. Dahil walang ibang tao sa paligid, tinawag ni Hansen ang kanyang Dunction Armor. Sinimulan ng Dunction Armor na sipsipin ang enerhiya sa atmosfera para panatilihing may lakas si Hansen. Sa ganoong paraan, maaari siyang patuloy na makipaglaban at hindi mabibigo dahil sa pagkahapo. Mukhang iyon na lang ang mga Xenogeneic pilak na salagubang na kanyang nakasalubong. Matapos niyang patayin ang mga nasa labas, wala nang iba pang matatagpuan sa loob ng yungib. Nagpatuloy si Hansen sa parehong tunnel, at pagkaraan ng 2 oras, nakakita siya ng pasimula ng sinaunang Diyos na nakabaon sa isang pader. Ito ay isang pilak na metal na slab na may irregular, haphazard na hugis. May trilobite symbol dito, na kumikislap ng pilak na liwanag. Natutuwa si Hansen na nahanap niya ito, at tumakbo siya papunta rito at tinanggal ito. Galit na galit ang pilak na salamin na insekto, at mas malaki pa ang pagnanais nitong patayin si Hansen ngayon. Isang insekto at isang tao ang naglalaban sa loob ng yungib na iyon. Hindi kayang basagin ni Hansen ang baluti nito, at tinamaan siya ng pilak na liwanag ng ilang beses. Ang Dunction Armor ay napunit din sa isang lugar o dalawa. Plano ni Hansen na maghintay hanggang sa maubos ang lahat ng kapangyarihan ng pilak na salamin na insekto. Marahil sa oras na iyon, ang aura nito ay hihina rin. Ngunit matapos makipaglaban ng 10 oras, handa na si Hansen na gumuho. Gayunpaman, ang aura ng pilak na salamin na insekto ay ganoon pa rin. Masyado nang huli para umiwas ang katawan ni Hansen sa susunod na pag-atake. Ang pilak na liwanag ng pilak na salamin na insekto ay tumago sa kanya. Sumabog ang katawan ni Hansen na parang lobo ng tubig. Isang clone lang ito na kanyang nilikha gamit ang moon. At habang abala ang insekto sa moon, tumakbo si Hansen pababa sa isang mas maliit na daanan.
Ginamit niya ang Dangshan Sutra para itago ang kanyang presensya, at pagkatapos ay tumigil siya sa paggalaw. Galit na lumilipad ang pilak na salamin na insekto sa paligid ng yungib na naglalabas ng kakilakilabot na mga tunog. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad ang pilak na salamin na insekto palayo sa yungib. Nang gawin nito, lumabas si Hansen at nagsimulang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Masyadong malakas ang pilak na salamin na insekto, lalo na ang pilak nitong baluti. Maliban kung gagamitin niya ang super spank, hindi niya sa tingin ay kayang basagin iyon. Maaaring masira ng kapangyarihan ng super spank ang baluti, ngunit maaari rin itong sirain ang katawan ng lubusan. Aagawin nito sa kanya ang mga potensyal na pakinabang. Kung hindi siya makakatanggap ng anumang benepisyo, hindi na mag-abala si Hansen. Lumabas si Hansen sa bitek, at nakita niya si Haier na nakatayo sa labas. Pinalitan ni Hansen ang kanyang spell armor. Mabilis kang tumakbo. Tiningnan ni Hansen si Haier at ngumiti. Ngumiti si Haier at sinabi, isang pirata lang ako. Hindi ako magaling sa ibang bagay. Mabilis akong tumakbo para mabuhay. Naniwala ako sa iyo, bagaman. Alam kong mabubuhay ka. Umupo si Hansen sa sahig. Pagod na siya. Ang bigat ng Skyheart Locks at ang puwersa ng espasyo ng sinaunang Diyos ay lubos siyang hinarang at 10 beses na siyang mas pagod kaysa dapat. Halos naubos na niya ang lahat ng kanyang reserba ng enerhiya para lang makalabas. Saan tayo pupunta? Tanong ni Haier kay Hansen na nakaupo sa tapat niya. Sa tingin ko, dito na nagtatapos ang ating pakikipagtulungan. Pagkatapos nito, maghihiwalay na tayo at wala ng pakikipag-ugnayan, sabi ni Hansen. Masyado kang malupit, sabay tayong nakaligtas sa kamatayan. Teka, iniwan mo lang ako para mamatay. Huwag mong subukang palambutin iyon, sabi ni Hansen, pinipigilan siya. Kinusat ni Haier ang kanyang mga mata at sinabi, paano kung kunin kita para mangaso ng mga Xenogeneics? Hindi ako interesado. Humiga si Hansen sa sahig at pumikit. Tumutulo ang pawi sa kanya at masakit ang lahat ng kanyang kalamnan. May tao, biglang sabi ni Haier. Umupo si Hansen at tiningnan niya ang direksyon na tinuturo ni Haier. May ilang tao ang paparating, ngunit hindi malinaw na makita ang kanilang mga mukha. Ngunit ang isang kalbo sa gitna nila ay kapansin-pansin. Buddha, nagulat si Hansen. Tumakbo, magkikita ulit tayo. Lumingon si Haier at tumakbo, nakalimutan ang lahat ng kanyang mga pakiusap para sa pakikipagtulungan. Magaling talaga siyang tumakbo, masama ang pakiramdam niya. Gusto na rin niyang umalis, pero pagod na siya. Mas gugustuhin niyang ilaan ang kanyang enerhiya para sa isang labanan kaysa tumakbo. Kabanata 2027. Nakita ng grupo si Hansen at nilapitan siya. Isa sa kanila ay isang Buddha, at ang isa ay may mga lilang sungay. Isa siyang demon. Ang iba ay mula sa iba't ibang lahi. Sa kabuuan, 6 sila. Amitabha, Ginoohan, hindi ako makapaniwala na nagkita ulit tayo. Ang Buddha, nang makita si Hansen, ay mukhang papatay. Hindi ko rin inaasahan na makita kayo rito. Umupo si Hansen kung nasaan siya, hindi gumagalaw. Gusto niyang magpahinga pa. Ikaw ba si Hansen Ador? Tiningnan ng lalaking demon si Hansen nang may interes. Tiningnan ni Hansen pabalik ang lalaki, hinuhulaan na siya ang Sharon na kinuwento sa kanya ni Haier. Hindi tulad ni Lone Bambo, si Sharon ay isang likas na henyo. Mas mahusay siya kaysa sa mga nasa parehong antas, at tila hindi pa siya nabigo sa anumang bagay. Mabilis niyang natutunan ang lahat ng kanyang mga sining ng Gino, at kilala rin siya sa pagpapabuti ng mga pamamaraan at kasanayan. Iyon ang dahilan kung bakit siya ganoon kagaling. Si Sharon ay isang bihirang taong may 2 sining ng Gino. Pinag-aralan niya ang Sky Demon Sutra ng Demon at isa pang mahiwagang sining ng Gino. 2 beses siyang nabuff, kaya talagang malakas siya. Ayon kay Haier, sumusugal siya sa bawat kalaban na nasa parehong antas. Hindi pa siya natalo kahit minsan. Inaasahan na siya ay magiging Diyos balang araw. Hindi masama. Ako si Hansen Ador. Sino ka? Tanong ni Hansen, nakatingin kay Sharon. Wala siyang pakialam kung si Sharon man iyon o hindi, gusto lang niyang makipag-usap para makapagpahinga. Ako si Sharon ng Demon, sagot ni Sharon. Ang Buddha sa tabi ni Hansen ay nagsabi, Ginoohan, mukhang kakatapos mo lang ng isang malaking labanan. May estatwa ba ng sinaunang Diyos malapit dito? So what if there is? Sagot ni Hansen. Nakuha mo ba ang pasimula ng sinaunang Diyos? Sumikat ang mga mata ng mga tao habang patuloy nilang tinitingnan si Hansen. Kung nakuha ko ito, nandito pa ba ako? Itinaas ni Hansen ang kanyang labi at tiningnan ng may paghamak ang Buddha.
Naiintindihan ko na. Maglakad-lakad na tayo, sabi ng Buddha kay Hansen. Bakit ko kayo papatnubayan? Malamig na tanong ni Hansen. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Sigaw ng isang miyembro ng kanilang grupo. May 6 na paa ito, at ang mga kamay nitong parang bakal ay inabot kay Hansen. Umatas ang berdeng usok mula sa kamay nito at nabuo sa isang malaking kuko. Ibabagsak nito ang kuko sa katawan ni Hansen. Ngunit hindi gumalaw si Hansen. Naghintay siya hanggang sa halos maabot na siya ng berdeng kuko, at pagkatapos ay kinuha niya ang blood feather knife at inihampas ito sa berdeng kuko. Tiningnan ng 6 na paa na tao ang kutsilyo nang walang pakialam. Isang marquis siya, kaya hindi niya sineryoso ang Earl na si Hansen. Ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang pag-atake gamit ang berdeng kuko. Katsa! Ang lakas na inilagay sa blood feather knife ay sapat na para putulin ang berdeng kuko. At hindi lang iyon. Umusad ang kutsilyo para direktang tamaan ang 6 na paa na nilalang. Hindi inaasahan ng 6 na paa na nilalang na ganoon kalakas ang isang Earl. Masyado nang huli para umiwas siya sa pag-atake ngayon. At pagkatapos, ang katawan nito ay natusok sa baywang. Umabot ito ng lubusan, pinuputol ito sa 2. Hindi ito agad namatay, at patuloy itong sumisigaw mula sa lupa hanggang sa tapusin ito ng mga kapangyarihan ng ngipin. Nagulat ang lahat. Walang sino man ang nagminsan na maliitin si Hansen, at lahat sila ay tiningnan siya ng may pag-iingat. Ngunit hindi sila umatras. Sa halip, kumalat ang iba para palibutan si Hansen. Malakas ang teeth knife, puri ni Sharon. Ang pagpatay sa isang ganoong taong iyon ay walang kwenta, sabi ni Hansen nang walang ekspresyon. Ginoo Sharon, walang silbi ang pakikipag-usap sa kanya. Patayin na natin siya, sabi ng Buddha. Ngunit hindi gumalaw si Sharon. Ngumiti siya at sinabi, narinig ko na pinatay ni Han Senador si Seven Spirit habang nasa langit ninyo. Infinite Buddha, hindi ka dapat makialam. Napakasama niyang tao. Dapat nating patayin siya ng walang pag-iisip, sabi ni Infinite Buddha. Mali pa rin ang pag-iwan ng iyong trabaho sa iba. Marahil dapat mong tapusin ito mismo. Ano sa tingin ninyo? Tiningnan ni Hansen ang ibang mga nilalang. Oo, ilang sa kanila ang tumango. Nagbago ang mukha ni Infinite Buddha, ngunit 1 segundo lang. At pagkatapos, sinabi niya ang catchphrase ng Buddha. Amitabha, gagawa ko na iyon. Pagkatapos noon, inihagis ni Infinite Buddha ang isang sampal kay Hansen. Isang grupo ng mga bituin ang lumabas sa kanyang kamay, lumilipad patungo kay Hansen na parang isang nagrebeldeng solar system. Ginamit pa rin ni Hansen ang kanyang blood feather knife, at ginamit niya ang tusk para labanan ang mga paparating na bituin. Ngunit nang tumama ang hangin ng kutsilyo sa mga bituin, parang pumasok ito sa kalawakan at nawala sa kawalan. Walang anumang bagay ang makasasakit sa mga bituin. Nagulat si Hansen. Si Infinite Buddha ay hindi gaanong sikat tulad ni Seven Spirit, ngunit magaling ang kanyang mga kasanayan. Hindi niya dapat maliitin ang kapangyarihan ng mga bituing iyon na mayroong enerhiya ng kalawakan. Ang mga bituin ay tumama kay Hansen, at hindi pa rin siya gumagalaw. Ginamit niya ang blood feather knife para gumuhit ng isang bilog. Ang kapangyarihan ng bituin ay sinipsip nito. At pagkatapos, binuksan ni Hansen ang kanyang mga kamay. Ang bilog na iginuhit ng kutsilyo ay nagpalabas ng mga bituin, inilulunsad ang mga ito pabalik kay Infinite Buddha. Iyon ang kanyang reverse technique. Nagbago ang mukha ni Infinite Buddha. Sumigaw siya at tinawag ang isang lote sa ilalim ng kanyang mga paa. Umiwas siya sa bilog ng kutsilyo na may mga bituin, habang naghahadjas ng higit pang mga bituin kay Hansen. Umupo si Hansen sa isang bato at gumuhit ng ilang mga bilog ng kutsilyo gamit ang kanyang kutsilyo. Ginamit niya ang mga pag-atake ni Infinite Buddha para lumaban. Ginamit ni Infinite Buddha ang isang buong grupo ng mga sining ng Gino, ngunit walang nagawa niya ang tila kayang basagin ang bilog ng kutsilyo ni Hansen. Hindi man lang niya maigalaw si Hansen mula sa kanyang kinatatayuan. Ang lakas ng teeth knife. Kaya pala ito isang pinahahalagahang pamamaraan ng rebate. Pakikipaglaban sa Marquis Infinite Buddha bilang isang Earl. Nakakatakot iyan, sabi ng isa sa mga nilalang na pumipigil kay Hansen na makatakas. Hindi nito mapigilan ang pagpuri sa kanyang husay. Umiling si Sharon at sinabi, hindi nakakatakot ang teeth knife. Si Han Senador ang nakakatakot. Oo, malakas ang teeth knife. Sa mga rebate, si Knife Queen lang ang nakakapag-practice ng teeth knife sa parehong antas. Si Han Senador ay isang tagalabas sa kanila, at gayon pa man natutunan niya ang isang eksklusibong kasanayan ng rebate sa ganoong kahusayan. Iyon ang dahilan kung bakit siya isang nakakatakot na tao, sabi ng isang babaeng may sungay ng dragon at itim na pakpak.
Nalaman ni Infinite Buddha na hindi niya kayang patayin si Hansen sa kabila ng halatang pagkahapol ni Hansen. Mukhang nagalit siya. Nagsimulang lumiwanag ang kanyang katawan pagkatapos ay naging ginto. Hindi ito tulad ng 4 na mukha at 8 braso na gintong katawan ni Seven Spirit. Para siyang isang galit na King Kong na may mga bituin sa paligid niya. Kabanata 2028. Ang Infinite Buddha na ito ay isang xenogeneic. Mukhang maraming xenogeneic sa mga Buddha. Tinitigan ni Hansen si Infinite Buddha, ngunit hindi siya gumalaw. Si Infinite Buddha ay mukhang isang galit na King Kong. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay, at pagkatapos, maraming bituin ang nagsimulang lumipad ng magkasama at bumuo ng isang malaking kumpol. Habang tumitindi ang kapangyarihan, ang mga bituin ay nagiging mas maliwanag at mas maliwanag. Gayunpaman, nanatili ang kanilang laki. At sa huli, ang mga bituin ay mukhang mga maliliit na araw. Mukhang nakakatakot. Ang sining ng Geno ng Infinite Galaxy ng Buddha ay malakas, ngunit masyadong matagal para makalikha. Ang paggamit nito para atakehin si Hansen, na hindi nag-aatake, ay isang magandang ideya, sabi ni Sharon na tumatawa. Tumawa rin ang babaeng dragon, at sinabi niya, sa pagkakataong ito, kailangang gumalaw si Hansen. Kahit gaano kalakas ang kanyang empty white teeth, mayroon pa ring limitasyon. Gamit ang kapangyarihan ni Hansen, hindi niya maibabalik ang kapangyarihan ng Infinite Galaxy. Oo, hindi pa umaatake si Infinite Buddha, at patuloy pa rin siyang naglilikha ng kapangyarihan. Ang Infinite Galaxy ay patuloy na magiging mas malakas. Tiyak na hindi kayang ibalik ni Hansen iyon, at ang pagsubok na gawin iyon ay haantong lang sa pagkawasak ng kanyang katawan, sabi ng isa pang tao. Madilim ang mukha ni Infinite Buddha dahil sa galit. Nakakatakot makita ang kanyang anyo. Patuloy na tumitindi ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, na parang walang katapusan ang kapangyarihan nito. Hindi umaatake si Hansen, at hindi pa handang maglabas ang Buddha. Maglilikha siya ng sapat na kapangyarihan ng Infinite Galaxy para matiyak ang isang one-hit kill kay Hansen. Wala siyang pakialam sa mga paraan kung paano magiging kapaki-pakinabang si Hansen sa kanila. Mas mahalaga sa kanya ang pagpatay kay Hansen para mapanatili ang kanyang pagmamataas kaysa sa pagpapahintulot kay Hansen na patnubayan sila sa isang lugar. Kung mapalampas niya ang pagkakataong ito, wala na siyang ibang pagkakataon. Lumalakas ang Infinite Galaxy. Mukhang malungkot si Hansen. Hawak niya ang kanyang blood feather knife at tinitigan ang liwanag sa mga kamay ng kanyang kalaban. Ngunit hindi pa rin siya gumagalaw. Hindi pa rin siya gumagalaw. Talagang gusto niyang harapin ang galit ng Infinite Galaxy ni Infinite Buddha, sabi ng babaeng dragon ng may pagkagulat. Natatakot akong sa tingin niya ay kaya niya, tumawa si Sharon. Masyadong maliwanag ang mga kamay ni Infinite Buddha para maipikit na niya ngayon. Malapit na siyang mawalan ng kontrol. Sumigaw si Infinite Buddha at itinulak ang kanyang mga kamay patungo kay Hansen. Ang liwanag ay naging isang mapaminsalang alon na tumama kay Hansen. Tinitigan ni Hansen ang liwanag na mukhang isang siksik na galaxy. Naglalaman ito ng isang hindi kapani-paniwalang halaga ng kapangyarihan. Kahit ang isang nangungunang Marquis ay hindi kayang harapin ito. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang blood feather knife at gumawa ng isa pang bilog. Iyon ang empty white teeth. Hindi mo maibabalik ang kapangyarihan ng Infinite Galaxy. Umagang ng Infinite Buddha. Mukhang nahiya siya sa pag-uugali ni Hansen hanggang ngayon. Habang umuungal si Infinite Buddha, ang liwanag ay lumapit sa bilog ng kutsilyo. Mukhang isang solar system na papalapit sa isang langgam. Mukhang handa ng sumabog. Nanginginig ang bilog ng kutsilyo, mukhang malapit ng masira. Bibigyan kita ng payo. Huwag kailanman gumamit ng isang bagay na hindi mo makontrol, sabi ni Hansen ng mahina. Pagkatapos, ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay pinakawalan. Ang kapangyarihan sa loob ng bilog ng kutsilyo ay itinapon pabalik kay Infinite Buddha. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Imposible. Nagulat si Infinite Buddha. Nahaharap sa kapangyarihang iyon, hindi niya sinubukang harangan ito. Sa halip, sinubukan niyang tumakas. Boom! Ang kapangyarihan ay tumama sa isang malaking bato na nakaupo sa lupa. Ang shockwave ay parang pagsabog ng isang planeta. Winasak nito ang lahat sa loob ng ilang daang metro. Hindi nakaiwas si Infinite Buddha sa pagsabog na iyon, at kalahati ng kanyang katawan ay malubhang nasugatan. Napabagsak siya sa lupa, duguan. Ginoo Sharon, hindi ka ba aatake? Gusto ni Infinite Buddha na ihinto ang pagdurugo ng kanyang mga sugat, ngunit kumakalat ang lilang hangin ng kutsilyo. Sinisira nito ang kanyang mga sugat. Tiningnan ni Sharon si Infinite Buddha at sinabi, aatake ako, ngunit sa isang paraan na walang kinalaman sa iyong maliit na sama ng loob kay Hansen.
Hanggat umaatake ka, hindi mahalaga ang dahilan. Sigaw ni Infinite Buddha, mukhang natatakot. Nakakahiya na malubha kang nasugatan. At dahil sa karagdagan ng mga kapangyarihan ng ngipin, natatakot akong hindi ko na mailigtas ang iyong buhay, sabi ni Sharon, nakatingin ng kalmado sa kanya. Okay lang. Patayin mo lang si Hansen. Sabi ni Infinite Buddha, habang umuubo ng dugo. Hindi na kayang pigilan ng kanyang katawan ang kapangyarihan ng ngipin. Sa loob ng ilang segundo, napunit siya na parang nasa bibig ng isang hayop. Umaagos ang dugo mula sa kanya habang namamatay. Xenogeneic Marquis na patay. Star King Kong, Xenogeneic Gene na tagpuan. Nag-echo ang isang anunsyo sa ulo ni Hansen, ngunit alam niyang hindi niya lang basta kukunin ang mga Xenogeneic Genes ni Infinite Buddha. Isang nilalang na mukhang puting tigre ang lumapit at mabilis na nilamon ang bangkay. Kasama nito ang mga Xenogeneic Genes. At pagkatapos, tiningnan ng nilalang si Hansen. Tiningnan ni Sharon si Hansen nang may pagkamausisa. Hindi ako naniniwala na nagduel ka at nagtabla kay Lone Bambo, ngunit ngayon ay talagang naniniwala na ako. Nagtabla siya kay Lone Bambo. Gulat na tanong ng isa sa ibang Xenogeneics. Ang mga balita sa Sky Palace ay sarado, ngunit ang mga demon ay hindi kaibigan ng Sky Palace. Kaya, kinukuha nila ang lahat ng impormasyon na kaya nila tungkol sa mga bagay doon. Si Sharon lang ang nakakaalam tungkol kay Hansen at kay Lone Bambo. Tumawa si Sharon at sinabi, sa pagsusulit na iyon, nag-level up si Lone Bambo at naging Marquis. Na-disqualify siya sa pagsusulit ng Earl, kaya walang nanalo. Kung kaya ng taong ito na makipaglaban kay Lone Bambo sa ganoong paraan, hindi siya isang simpleng tao. Tiningnan ng babaeng dragon si Hansen, ngayon ay mas interesado na sa kanya. Tiningnan ni Sharon si Hansen. Nakakahiya na hindi ka Marquis. Kung hindi, gusto kong makipaglaban sa iyo. Kahit nabigyan kita ng oras para gumaling, talunin pa rin kita. Ayaw kong patayin ka ngayon, kaya mas mabuting mamuno ka. Ngumiti si Hansen. Hindi ako maganda ang ugali. Maaaring madali para sa iyo na patayin ako, ngunit kahit na ganoon, hindi mo ako mapapalid. Nagsimangot si Sharon. Tumawa ang babaeng dragon at sinabi, kung ganoon, magtaya tayo. Kung talunin mo ako, hahayaan ka naming umalis. At kung matalo ka, mamumuno ka. Sino ka? Tanong ni Hansen, nakatingin sa babaeng dragon. Kabanata 2029. Dragon 13 ng dragon, magiliw na sabi ng babaeng dragon. Dragon 13. Magandang pangalan pero hindi patas ang pagsubok na ito, sabi ni Hansen, sinusubukang bilhin ang kanyang sarili ng kaunting oras. Alam ni Dragon 13 ang ginagawa ni Hansen, ngunit hindi niya ito tinawag. Ngumiti lang siya at nagtanong, ano ang hindi patas? Kung matalo ako, kailangan kong dalhin kayo sa isang lugar kung saan maaaring mamatay ako. At kung manalo ako, mabubuhay lang ako. Iyon ang hindi patas, sabi ni Hansen nang may inosenteng ekspresyon. Hindi galit si Dragon 13, kaya mabait niyang tinanong, hindi patas iyon. Ano sa tingin mo ang patas? Kung manalo ako, sa natitirang oras ko sa espasyo ng Ancient God, paano kung maging bodyguard ko kayo? Iminungkahi ni Hansen, itinaas ang kilay kay Dragon 13. Tumawa si Dragon 13 at sinabi, magandang ideya iyon. Magiging disbentaha ako, pero okay lang. Sumasang-ayon ako sa mga kondisyon mo. Kung ganoon, iyon na ang kasunduan, seryosong sabi ni Hansen. Oo, kinuha ni Dragon 13 ang isang itim, parang tornilyo na sibat sa kanyang mga kamay. Nang hawakan niya ang sibat, nakaramdam si Hansen ng takot. Binigyan siya nito ng kakaibang pakiramdam. At hindi maramdaman ni Hansen si Dragon 13 sa loob ng kanyang Dangshan Aura, kaya hindi niya matukoy ang kanyang tunay na lakas. Hawak ni Dragon 13 ang tornilyong sibat, ngunit hindi siya umaatake. Mukhang tiwala siya nang sabihin niya, hindi ako si Infinite Buddha. Kung gusto mong gamitin ang empty white teeth para ibalik ang aking mga pag-atake, isipin mo ulit. Ano naman ang dapat kong gawin? Tumawa si Hansen. Gusto lang bilhin ni Hansen ang kanyang sarili ng kaunting oras para makapagpahinga pa ng kaunti. Hindi niya inaasahan na sisigot si Dragon 13. Ang Evil Breaker Lance ng Dragon ay makakasira sa anumang kasanayang ihahagis laban dito. Maaaring gumana ang iyong returning skill sa ibang mga lahi, ngunit hindi ito gagana sa akin. Kung gusto mong manalo, gamitin ang iyong sariling lakas. Sana gawin mo, kalmadong sabi ni Dragon 13. Pagsira sa lahat ng kasanayan, sabi mo. Isang matapang na pahayag iyan, sabi ni Hansen. Nagkibit balikat lang si Dragon 13. Kung hindi mo ako naniniwala, gamitin ang iyong empty white teeth at tingnan kung kaya mong ibalik ang aking pag-atake.
Pagkatapos noon, inatake ni Dragon 13 si Hansen. Ang sibat ay naging isang linya na mas matalim kaysa sa karayom. Hindi sumubok si Hansen. Ang kapangyarihang nakatuon na ganoon ay hindi niya kayang ibalik kahit na hindi gumamit ng kasanayan si Dragon 13. Ang sapatos na kuneho ni Hansen ay naglabas ng isang pagsabog ng bilis habang umiiwas siya sa sibat ni Dragon 13. Tinutok niya ang kanyang blood feather knife sa leeg ni Dragon 13. Sumimangot si Dragon 13. Si Hansen ay isang Earl lamang na nasa ilalim ng paghahadlang ng espasyo ng Ancient God at gayunpaman, kaya niyang maging ganoon kabilis. Nagulat siya. Ngunit nagulat lang siya ng kaunti. Pinahihit ni Dragon 13 ang kanyang sibat at pansamantalang nawala ang sibat. Nang lumitaw ulit ito, ang dulo nito ay makakadikit sa lalamunan ni Hansen. Nagsimangot si Hansen at tumalon sa langit. Umiwas siya sa sibat ni Dragon 13 at ginamit ang kanyang blood feather knife. Patuloy silang lumilipad at kumikislap sa pagitan ng mga bato. Walang sino man ang makasusubaybay ng tama sa kanilang mga galaw. Nakipaglaban sila ng 1 minuto, maraming beses na nagdaan sa isa't isa. Ang kutsilyo at sibat ay hindi nagdikit sa isa't isa. Ano ang kasanayan sa kutsilyong ito? Ang teeth knife ay hindi dapat magmukhang ganito. Nagulat ang White Tiger Marquis. Hindi yung teeth knife. Iyon ang Under the Sky ng Sky Palace. Matatalas ang mga mata ni Sharon. Under the Sky. Hindi ko pa narinig iyon dati, sabi ng White Tiger Marquis nang may pag-aalinlangan. Tiningnan ni Sharon si Hansen at sinabi, ang Under the Sky ay nilikha matagal na ang nakararaan ng isang matandang lalaki sa Sky Palace. Dahil sa maraming mga depekto nito, ipinagbabawal nila ang mga estudyante na matuto nito. Mukhang naayos na ang depektong iyon, ngunit sino ang gumawa niyon, hindi ko alam. Ano ang espesyal sa kasanayan sa kutsilyong ito? Tanong ng White Tiger Marquis. Hindi ko alam. Alam ko lang na ang kasanayan sa kutsilyong ito ay binago at nagmula sa textless book. Dahil sa walang gumagamit ng kasanayang ito dati, walang nakakaalam kung gaano ito kalakas. Ngunit, ang mga taong hindi natutunan ang textless book ay hindi dapat matuto nito. Nakakagulat na natutunan ni Hansen ang Under the Sky, lalo na't isa siyang tagalabas. Sabi ni Sharon. Ginamit ni Hansen ang bilis ng sapatos na kuneho para lumaban kay Dragon 13. Hindi alam ni Hansen kung ang Evil Breaker Lance ay may kapangyarihang sirain ang mga kasanayan, ngunit alam niyang wala siyang ganoong lakas. Kung naging Marquis siya, susubukan niya. Si Dragon 13 ay hindi kasing komplikado ni Lone Bambo. Pinanatili niya ang simpleng mga pamamaraan ng sibat at simpleng pagtuon sa kapangyarihan. Walang gaanong pagkakaiba-iba, ngunit kahit na ganoon, ang pagiging simple ng mga pag-atake ay napakamarahas pa rin. Magagamit niya ang kanyang kapangyarihan para itulak ang mga ito sa maximum. Kung wala si Hansen ang tulong ng bilis ng sapatos na kuneho, at si Dragon 13 ay hindi pinalambot ng puwersa ng kapangyarihan ng espasyo ng Ancient God, tinamaan na sana si Hansen. Malakas si Dragon 13. Siya ay isang makinang na halimbawa ng purong katapangan. Sinakop ng kanyang sibat ang lahat. Ang mga nasa parehong antas ay dapat siyang iwasan ng mabuti. Hindi ako Marquis, at mahina ako, naisip ni Hansen. Nakakatakot, si Dragon 13 ay nagiging mas matapang dahil sa ilang kadahilanan. Tumataas din ang kanyang bilis at kapangyarihan. Nagsimulang mabaygo ang sapatos na kuneho sa pagpapanatili ng kanyang bilis. Si Hansen ay naging mangmang sa pag-aakalang kaya niyang labanan si Dragon 13. Siya ang pinakamatapang sa mga dragon. Walang sino man sa parehong antas ang makakalaban sa kanya. At higit pa rito, ang mga dragon ay lumalakas habang lumalaban sila. Habang tumatagal ang labanan, mas lalong masasama ang kalagayan ni Hansen, sabi ng White Tiger Marquis. Nagsimangot si Sharon at hindi nagsalita. Naisip niyang may mali, ngunit hindi niya masabi kung ano iyon. Biglang umatras si Hansen para makakuha ng distansya. Si Dragon 13, na may hawak na sibat, ay sinubukang habulin siya. Ngunit ang kanyang baluti ay nagsimulang pumutok na parang may tumatama dito. Patuloy itong napuputol. Tumigil si Dragon 13. Tumingin siya sa paligid at malamig na sinabi, kailan mo inilagay ang hangin ng kutsilyong ito sa paligid natin? Ang aking unang pag-atake ay nang nasa ere ako. Sa lahat ng oras na ito, gumawa ako ng maraming hangin ng kutsilyo. Hindi mo sila nakikita, ngunit kung patuloy mong tatamaan ang mga ito, alam mo na kung ano ang mangyayari sa huli, hindi ba? Ngumiti si Hansen. Pagsasama-sama ng mga pag-atake ng Under the Sky at ang pagiging banayad ng Moon, naglagay si Hansen ng maraming kutsilyo sa ere. Para silang isang lambat ng mga puppet wire sa paligid ni Dragon 13.
Nakasabit sila sa ere, mga hibla ng hindi nakikitang sutla ng kutsilyo. Kabanata 2030. Isang malakas na kasanayan. Isang napakalakas na kasanayan, puri ni Dragon 13. Tumingin siya sa paligid, hindi matukoy kung saan nagtatago ang mga hangin ng kutsilyo. Masyado ng malaking papuri iyan. Ngumiti si Hansen. Nagpatuloy si Dragon 13 sa pagsasabi, huwag masyadong magdiwang. Alam mo ba kung bakit ang mga dragon ay tinatawag na pinakamatapang? Hindi ko alam. Hindi pa narinig iyon ni Hansen. Malalaman mo rin, sabi ni Dragon 13, at pagkatapos ay pinahihit niya ang kanyang itim na sibat. Ang sibat ay naging mas matalim, hanggang sa maging isang liwanag na tumama kay Hansen. Maraming hibla ng sutla ng kutsilyo ang humiwa sa kanyang baluti. Lumitaw ang mga bitek sa buong kanyang baluti, ngunit walang tumulong dugo. Nakita ni Hansen na matapos hiwain ng sutla ng kutsilyo ang baluti, ang kanyang balat ay mukhang kristal na puti pa rin. Walang bakas ng kahit isang sugat. Nagulat si Hansen dito. Nagtipon siya ng mas maraming sutla ng kutsilyo. Kaya nilang basagin ang baluti ng isang Marquis class, ngunit hindi nila kayang basagin ang balat ni Dragon 13. Napakalakas ng kanyang katawan. Si Dragon 13 ay parang isang mandirigma na naglalakad ng matapang sa mga minahan ng lupa. Patuloy na sumabog ang mga minahan ng lupa, ngunit hindi nito nasaktan ang kanyang katawan. Lumapit siya, ganap na hindi mapipigilan. Matulis ang kanyang isipan. Dumating si Dragon 13 sa harap ni Hansen na may bilis at kapangyarihan na mas tumaas pa. Napapagod na si Hansen sa puntong ito at hindi niya kayang umiwas sa kanyang pag-atake. Pang! Ang noo ni Hansen ay natusok at sumabog ang kanyang katawan. Noon lang napagtanto ni Dragon 13 na sinira niya ang isang simpleng clone na nilikha ng Mon. Si Hansen ay lumalayo na. Ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang sibat ay naging isang linya na muling inatake si Hansen. Ang pag-atake na iyon ay mukhang hindi mapipigilan, at ito ay bunga ng katapangan. Kahit si Hansen ay hindi alam kung ano ang gagawin laban doon. Kaya, ginamit ni Hansen ang kanyang paggalaw para umiwas. Ngunit ang sibat ni Dragon 13 ay nagiging mas mabilis. At dahil nakatali si Hansen sa mga puwersa ng espasyo, mas mahirap pang umiwas. Kung pareho silang Marquis, hindi sana natatakot si Hansen sa kanya. Ngunit may isang buong antas na naghihiwalay sa kanila. Mayroong isang malaking agwat ng lakas sa pagitan nila dahil siya ay tiyak na isa sa mga nangungunang Marquis. Pang! Tinamaan si Hansen at pinaputok siya sa langit na parang bituin. Tumama siya sa isang pader ng bato at sinira ito. Hansen, sumuko ka na. Kung tinamaan kita ng 3 pulgada paitaas, patay ka na, sabi ni Dragon 13 nang may pagkagalit, papalapit sa sirang pader. Ngunit walang natanggap na sagot. Nagsimangot siya. Nagbago ang kanyang mukha. Oh! Hindi. Ang bundok ay may bitek. Tinanggap niya ang aking pagtama para makatakas siya sa pamamagitan nito. Isang nakakainis na lalaki. Kahit sa isang sitwasyon na tulad nito, mayroon siyang ibang plano. Umiling si Sharon. Bakit ka pa nagsasalita? Hulihin mo siya, at huwag mo siyang hayaang makatakas. Umagang ng Marquis White Tiger, winasak ang mga bato sa paligid nila. Mas malinaw na ipinakita ang bitek, at ang White Tiger ay tumakbo papasok. Pumasok din sina Dragon 13 at Sharon. Hahabulin nila si Hansen sa isang bangin. Mabilis na naglakbay si Hansen sa tunnel. May butas sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya dumudugo. Gayunpaman, ang isang masamang kapangyarihan ay pumasok sa kanyang sugat at kumalat ito sa buong kanyang katawan. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng dragon. Hindi ito tulad ng kapangyarihan ng ngipin na maaaring magpatuloy magpakailanman, ngunit masyadong puro ito. Mahirap itong alisin sa aking katawan. At hindi ako makakapagpahinga at maglaan ng oras para alisin ito. Si Hansen, na may hawak sa kanyang sugat, ay patuloy na tumakas sa yungib. Ang yungib ay may maraming alternatibong ruta. Kailangan ni Hansen na maghanap ng lugar kung saan siya makakapagtago at maalis ang mga kapangyarihang ibinigay ng sibat. Sa kabutihang palad, ang kanyang dugo at buto ay naiiba sa mga ordinaryong tao. Kung hindi, ang kapangyarihan ng sibat ay sisira sa kanya. Matagal siyang tumakbo sa mga yungib. Naramdaman niya ang pagdating ni Dragon 13 at nalito siya. Gamit ang Dangshan Aura na nagtatago sa kanya, hindi siya dapat makita ni Dragon 13. Ang kapangyarihan ba ng sibat sa akin? Naisip ni Hansen na pagtanto ang problema. Kung ang kapangyarihang iyon ay nasa loob pa rin niya, mahahanap siya ni Dragon 13. Ngunit sa kasalukuyan ay wala siyang oras para alisin ito. Kung si Dragon 13 lang, handa sanang subukan ni Hansen. Ngunit, sina Sharon at ang iba pa ay mga Marquis.
Magiging mahirap para kay Hansen na harapin silang lahat. Kinagat ni Hansen ang kanyang ngipin at tumakbo siya sa pilak na estatwa ng Ancient God. Kung hindi niya maiiwasan ang kanyang mga humahabol, sa tingin niya ay mas magiging maswerte siya kung gagamitin niya ang pilak na salamin na insekto. Alam ni Hansen kung paano makarating doon, at sa wakas ay nakarating siya sa estatwa ng multo mukha na gagamba. Pagkatapos, pumunta siya sa likod nito at bumaba at dumaan sa isa pang yungib. Hindi nagtagal, dumating sina Dragon 13, kasama sina Sharon at ang iba pa, sa yungib ng multo mukha na gagamba. Nakita nila ang estatwa ng Ancient God na may ulong tupa. May estatwa ng Ancient God, ngunit mukhang may kumuha na nito, sabi ni Sharon, habang tinitingnan ang estatwa ng Ancient God. Si Hansen ay pumasok sa estatwa ng Ancient God. Ang pasimula ng sinaunang Diyos ay dapat nasa kanya. Kung nalaman natin ito ng mas maaga, maaari na lang natin siyang patayin. Wala sanang kailangang lahat ng kaguluhan na ito. Gusto sanang subukan ng White Tiger Marquis. Pumunta siya sa estatwa. Tiningnan ni Dragon 13 ang yungib sa likod ng estatwa at malamig na sinabi, si Hansen ay wala sa loob ng estatwa. Pumunta siya sa likod. Kung ganoon ay habulin natin siya. Ang pasimula ng sinaunang Diyos ay nasa kanya, sabi ni Sharon. Ang swerte na iniwan mo ang kapangyarihan ng sibat sa kanya. Kung hindi, lubusan tayong madedaya. At kung naglaan tayo ng oras para hanapin ang estatwa, matagal na siyang nawala, masayang sabi ng White Tiger Marquis. Dinala sila ni Dragon 13 sa yungib sa likod ng estatwa at patuloy na hinabol si Hansen. Patuloy na tumatakbo si Hansen, ngunit hindi niya mahanap ang kakaibang pilak na insekto. Dumating siya sa parehong talon tulad ng dati, ngunit hindi pa rin niya ito mahanap. Bago pa siya makapag-isip kung ano ang gagawin, naramdaman niyang papalapit si Dragon 13. Kinagat niya ang kanyang ngipin at tumakas sa estatwa. Ang pasukan ay nasa pusod ng estatwa. Isang minuto pa lang si Hansen doon nang makarating si Dragon 13 sa estatwa. Uy, may isa pang estatwa ng Ancient God. Ngunit iba ang hitsura nito. Nasa loob ba si Hansen? Tinitingnan ng White Tiger Marquis ang pilak na estatwa ng Ancient God. Nasa loob siya ng estatwa, tiwalang sabi ni Dragon 13. Paano ito? Ako at si 13 ang hahabol sa kanya, habang kayo ay maghintay dito kung sakaling bumalik siya. Sabi ni Sharon sa White Tiger Marquis at sa iba pa. Tumango ang White Tiger Marquis. Pumasok sina Sharon at Dragon 13 sa talon at hinabol si Hansen. Nagsisimula ng makaramdam si Hansen ng sakit na kumakalat sa buong kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng sibat ay parang ahas, gumagapang sa loob niya. Kung hindi niya ito maalis agad, sisira ang kanyang mga organo.